Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. I'm Jovi Kalmov. Currently, I am the Vice President for NAFA, which stands for the National Federation of Filipino-American Association for the state of Arizona. In order for me to perform very well, I really make sure that my physical and spiritual wellness is really in order. And of course, the help of MX3 capsule. This is the secret. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Abangan this Saturday. Hi, this is Paolo Valenciano and you are watching Scene Zone. Confessions ng isang concert director. So yun, yung first concert ko was Jericho Rosario. May nasisirang ilaw, may nasisirang stage effects. Kumbaga ang nepo baby ng Super nepo baby. I'm trying to change the reputation
Yung sex bomb, even after 3 times namin pinakita, sabi ko, Ira, sure ka dito ha? Kasi parang end of my career to. Concert set list, sino yung top 3 artist na pangarap mo? Maybe Ken might not be too comfortable with, but because may blessing siya ni Pablo or ni Justin, cut. Ay, bawal. Cut. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH.
naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Bishop Ephraim Fahutagana, alas 4:14. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Sa pangalan po ni Miss Thea Petrocarpuz, ito naman si Wina Pearl Hesoro. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Miyerkules,
Uy, Simbang Baklaran. 26 ng buwan ng Agosto. Sa ating mga headline, Senator Jinggoy Estrada natumba habang naliligo sa Quezon City Payatas Jail. Isinugod sa ospital. Wow. Vice President Sara Duterte pumalag ng tawaging siyang mastermind of scam. Singil sa tubig ng Manila Water na mamurong tumaas sa Oktubre at Enero ng 2027. Pangulong Bongbong Marcos nais na patawan ng mas mabigat na parusa ang mga kaso ng loose firearms ayon yan sa Malacanang. NBI Director Melvin Matibag biyaheng Singapore para kalkalin ang pagiging aktibo ng mga online groomers. Mga ospital naman sa Maynila patuloy na binabaha ng mga pasyenteng nagkakasakit ng leptospirosis. Mga namatay o death toll sa epekto ng habagat at mga bagyo. Umabot na sa 31 at meron pang nawawalang 3 ayon sa Office of Civil Defense. Visayas Grid nasa red alert status sa loob ng 6 na oras ngayong Miyerkules. Aba, Black Hawk helicopters ng Philippine Air Force abay dumating na yung huling ikapito. Pito. Ayan, bale 32 na ang mga Black Hawk helicopters ng Philippine Air Force at ito ang pinakamalaki sa buong mundo. Totoo? Panukala namang ideklara bilang National Bullying Awareness Month ang September, aprobado na sa Kongreso. At sa detalye ng ating mga balita, nako mga misis, eto na malungkot na balita. Pinaghanda ng Manila Water Company ang kanilang mga customers mula sa nakambang pagtaas ng singil ng tubig ngayong taon at sa pagpasok ng 2027. Ayon kay Jeric Sevilla, spokesperson ng Manila Water, ang huling tranche o bahagi ng 5 taon na rate rebasing adjustment na inaprubahan ng MWSS noong 2022 ay magiging epektibo na sa January 1, 2027. Sinabi ng opisyal na ang itataas na singil ng Manila Water sa pagpasok ng bagong taon ay mahigit piso sa bawat cubic meter. Pero sa kabila nito ay sinabi ni Sevilla na magsasagawa pa rin ng recomputation ang MWSS sa final rate adjustment. Itatas ng tubig sa January 2027. Samantala, bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa hirit na patawan ng mas mabigat na parusa ang sinumang mahulihan ng loose firearms. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, tinawag ni Pangulong Bongbong Marcos na good ang panukala ni DILG Secretary John Vic Remulla na patawan ng 20 years na pagkakabilanggo at walang piyansa ang sinumang mahatulan sa iligal na pag-iingat sa baril. Ang hirit na patawan ng mas mabigat na parusa sa loose firearms ay kaugnay ng mga nangyayaring pamamaril sa loob ng mga eskwelahan na ikinamatayan ng ilang estudyante. Samantala, inihayag ni Castro na bagaman bukas ang Pangulo sa panukalang mas mabigat na parusa sa loose firearms ay kailangan niyang busisiin ang panukala. Pupunta naman ng Singapore ngayong araw si NBI Director Melvin Matibag para sa isang high-level meeting kasama ang opisyal ng Meta. Kaugnay na may insidente ng pamaril sa mga paaralan sa Tacloban at maging sa Zamboanga City. Ay kay Director Matibag, pag-usapan sa pulong ang natukoy nilang grupo ng online groomers na nanghihikay sa mga minor de edad, mga estudyante na gumawa ng karahasan. Sabi ni Matibag, may mga plano po manong isagawa ang grupo sa masusunod na buwan matapos mapasok ng NBI ang kanilang group chat na mayroong 1,000 miyembro. Dahil dito ay hingi ng tulong ang NBI sa Meta para matukoy ang mga taong nasa likod ng grupo at iba pang posibleng sangkot para magsagawa ng krimen o karahasan. Kasama ni Matibag sa pulong bukas ang mga kinatawan ng Office of the President,
Office of the Speaker, Department of Information and Communications Technology, at Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Samantala, tuluyan ng block sa Pilipinas ang online game Gorebox matapos mabigong i-address ang issue ng posibleng masamang epekto ng laro. Ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT, nakipag-ugnayan sila ngunit bigo ito na sagutin at magpakita ng ebidensya na hindi nakakasakit ang platform. Dahil dito mismo ang pamunuan na umano ng platform ang nagsabi na tanggalin at i-block sila. Ang Gorebox ay isang sandbox style na laro kung saan maaaring lumikha at sumira ng mga bagay ang players at magsagawa ng iba't ibang simulation ng kaguluhan gamit ang iba't ibang armas. Tinapos na ng PNP ang investigasyon kaugnay ng pamaril sa Ateneo de Zamboanga University noong August 18 na ikinamatay ng grade 10 student na biktima at grade 8 student na siyang shooter. Ayon kay Colonel Allen Reyco ng PNP, sa ilalim muna sa verification ang mga detalye ng report ng Police Region Office 9. Ito'y para matiyak kung may iba pang impormasyong kailangang kumpirmahin. Saka naman ito isusumite kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Bahagi ng trabaho ng PNP ang pagsusumite ng resulta ng investigasyon sa lahat ng concerned institutions, kabila na ang mismong pamunuan ng Ateneo de Zamboanga University. Naunang sinabi ni DILG Secretary John V. Cremulya na naipaugnay naman sa mga otoridad ang ama ng suspect na siyang may-ari ng 2 baril na ginamit sa insidente. Samantala, kinumpirma ni OVP Assistant Secretary Lemuel Ortonio sa Day 19 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na hindi empleyado ng Office of the Vice President si dating VP SPG Chief Colonel Raymond Lachica. Ayon kay Ortonio, itinalaga lamang si Lachica bilang Group Commander ng Vice Presidential Security and Protection Group o VP SPG sa pamamagitan ng kautusan mula sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Sa kanyang interjection, nilinaw ni Senator Judge Vicente Tito Soto III kung nangangahulugan nitong wala talagang employment status si Lachica sa OVP at designated lamang, na ito namang sinang-ayunan. But he has an order coming from the... Therefore, designation. There You're is an saying he is not employed. He does not have any employment status in the office of the Vice President. Yes po, Your Honor. Bumuelta si Vice President Inday Sara Duterte Carpio at hinamon ang prosecution na patunayan sa kanyang ang maakusasyon na siya daw ang mastermind of scam sa pagpapatuloy na impeachment trial. Sa kanyang statement, sinabi ng Vice President na dapat patunayan ng prosecution ang kanilang mga paratang sa kanya gamit ang ebidensya at hindi raw sa pamagitan ng pang-iinsulto, haka-haka o political theatrics. Sinabi pa ni VP Sara na kung matibay ang kaso laban sa kanya ay hindi na kailangan ang mga ganitong pahayag para patunayan ang mga akusasyon. Matatandaan sa impeachment trial kahapon ay pinatanggal sa record ni Presiding Officer Senator Chis Escudero ang mga salitang scam at mastermind na ginamit ni Private Prosecutor Attorney May Divina Gracia sa direct examination kay OVP Assistant Secretary Lemuel Ortonio. Kaugnay niyan, inamin ni OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio na sina VP Sara Duterte at dating Vice Presidential Security Commander Colonel Raymond Lachica lamang ang may alam kung paano saan ginastos ang confidential funds. Batay sa testimonya ni Ortonio, sinabi nitong wala siyang kaalaman sa naging paggastos ng nasabing pondo dahil hindi niya mismo ito nakita. Gayon din ang naging testimonya ni dating OVP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta na pinagbasihan lamang niya ang report nila Chica para sa kanyang liquidation report. Pakinggan at panoorin po natin ito.
Base sa pagkakaalam mo, alam ba ng Vice President kung paano ito ginastos? The way I understand it, sir, as the head of agency, I would understand that she knows the implementation, sir. Yes. So si Colonel Lachica, alam din siyempre. Yes, sir. As the security officer, I would So assume. sa loob ng opisina ng OVP, si VP Sara, head of agency lang ang nakakaalam. Ikaw bilang assistant chief of staff, yung chief of staff mismo, walang alam. At si Colonel Lachica na ayon sa katanungan ni Senator Judge Soto kanina lang, na hindi naman bahagi ng opisina ng OVP. Yes, Your Honor. Okay. Samantala, natumba si Senator Jinggoy Estrada habang naliligo sa loob ng New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City. Ayon sa report, lumagutok ang tuhod ng senador hanggang sa mawalan ng balanse at tuluyang natumba. Dahil sa matinding sakit ay hindi man agad nakatayo si Senator Jinggoy. Matapos alalayan ay dumiretso na ito sa Cardinal Santos Hospital sa San Juan City para ma-x-ray o isailalim sa x-ray procedure ang kanyang tuhod. Ang senador ay pinayagan naman ng Sandigan Bayan na lumabas ng kulungan para ipasuri ang kanyang iniindang osteoarthritis. Si Senator Jinggoy ay naharap sa kasong plunder dahil sa flood control scandal. Ito na ang pantatlong kasong plunder na iniharap laban sa senador. Samantala, nabalot naman ng alikabok at buhangin ang paligid ng Senado at mga kalapit na lugar sa Pasay City ngayong Miyerkules, August 26. Malakas na hangin na may dalang buhangin ang bumalot sa GSIS Mall of Asia Complex at mga kalapit na lugar kaninang hapon. Nagsimula umano ang buhangin at alikabok sa reclamation area sa Manila Bay. Pangalawang insidente na yung sandstorm na yan mula sa reclamation na Misawina, ha? Last month ay tayo mismo ay naranasan natin. Nung nasa likod tayo ng MOA, ha? Sa maalikabok. Ayan ba, so tingnan mo. Ayan, grabe, ha? Ayan, sandstorm. Babalikan po natin ang ilang pang detalye na ating mga balita. Standby sa ating mga reports. Standby Leta Narciso mula sa Malacanang. Standby Raymond Adpas. Standby Manang Milky Regunan. Bigyan mo natin mahabigan ng isang mahalagang panayam. Ito po ay para sa ating kalusugan. Lalong-lalo pa sa ating atay o liver. Yan po ay bibigyan natin sa ating panayam kay Doktora Jenilyn Agkawili Conde. Take it away. Magandang hapon po sa inyo. Oras na para sa Bantay Atay. Hatid sa inyo ng Liver Prime. Alam nyo ba na ang ating atay o liver ay nagtatrabaho 24/7 para suportahan ang ating katawan? Dahil sa stress, puyat at ating lifestyle, mahalagang mas maging maingat sa pag-aalaga nito. Kaya ngayong araw, pag-usapan natin kung bakit mahalaga ang atay sa pangkalahatang kalusugan at mabuting pangangatawan. Kaya makasama natin ngayon si Doc Jenny Agkawili Conde upang bigyan tayo ng dagdag kaalaman pa sa pag-aalaga ng ating atay. Hi Doc Jenny, magandang hapon po sa inyo. Hello Miss Thea and Lakay at sa lahat ng nanonood at nakikinig dito sa Bantay Atay. Ay Doc Jenny, para sa mga pasyenteng nais magbawas ng timbang o mapabuti ang kanilang metabolic health, bakit po mahalagang maisama ang kalusugan na atay sa ating usapan? Opo, no, Lakay. Kasi ang atay ay pwedeng mag-develop ng fatty liver. So kasama siya sa tinatawag nating metabolic disease, no? So
or yung tinatawag nating metabolic syndrome. So ang metabolic syndrome, kasama dyan yung pagkakaroon ng pagbigat ng timbang or being overweight or obese, yung mga tumataas yung kanilang blood sugar or having diabetes, yung mga tumataas ang kanilang cholesterol, no, o kaya tumataas yung presyon, no. So parte ng metabolic syndrome or metabolic disease, ang counterpart niyan sa atay ay yung tinatawag nating fatty liver. So importante, no, sa fatty liver, yun nga, kasi ang fatty liver pwede siyang mauwi sa pamamaga ng atay or pagkasugat, at pag namaga ng namaga ay pwedeng mag-develop ng peklat or pagkasira. At pag napabayaan, pwede itong mauwi sa tinatawag nating end-stage liver disease or yung tinatawag nating cirrhosis. And even fatty liver, no, Miss Thea and Lakay, can end up also to liver cancer. So mahalagang bigyang pansin ang ating atay sa mga pasyenteng may tinatawag nating metabolic diseases. Now, ang tanong, Doc, bukod sa tamang pagkain at regular na ehersisyo, paano po makatutulong ang liver supplement sa pagsuporta sa kalusugan ng atay? So, ang liver supplement ay pwedeng makatulong, no, sa paggamot natin sa ating fatty liver disease, no. So, ang liver supplement ay pwedeng makatulong sa pagbabawas ng pamamaga ng atay. Meron din silang mga pag-aaral na pwede ring makabawas ng tinatawag nating oxidative stress, no, na pwedeng magdulot ng pamamaga or pagkasugat ng atay. At pwede rin niyang suportahan ang araw-araw na panggawain ng ating atay. Pero, yun nga sinasabi natin, sa paggamot ng fatty liver disease, ang pinaka-cornerstone of management would still be lifestyle intervention. So, tamang timbang, kumain ng healthy diet, no, kumain ng gulay, ng prutas, umiwas sa mga red meat, no, or ultra-processed food, as well as yung mga sweetened beverages, soft drinks, no, isa rin yun. At magandang regular na nag-ehersisyo, nag-exercise, tumigil sa pag-inom ng alak at sa paninigarilyo. Napakarami nating natutunan ngayon, Miss Thea, kay Doc Jenny, ha? Tungkol sa wastong pag-aalaga ng ating atay. Kaya tandaan po, ang liver care ay bahagi ng isang healthy lifestyle. Kasabay ng tamang pagkain, sapat na pahinga, at regular na paggabay ng doktor. Kaya naman, kung may diabetes, high cholesterol, overweight o unhealthy ang lifestyle, panahon na para magbantay atay. Ask your doctor about Liver Prime. Ito ay may silibin phosphatidylcholine powered by Phytosome technology na may hanggang 4 times better absorption para mas epektibong makatulong sa pagprotekta ng atay. Meron din itong multivitamin sa zinc para sa dagdag na suporta sa liver health. Bisitahin lamang ang Liver Prime Facebook page for liver health tips, early risk assessment, at tamang gabay sa pagprotekta ng inyong atay. Sabay tayong magbantay atay. Get Liver Prime 120 milligrams at SRP 42 pesos and 40 centavos or Liver Prime HD 240 milligrams at SRP 70 pesos and 50 centavos at leading drugstores nationwide. Ask your pharmacist today. Maraming salamat, Dr. Jenilyn Agkawili Conde. So yan po, ingatan natin ating mga atay, mga kuya, mga ateng. Babalikan natin lang pang detalye natin mga balita. Standby Let Narciso. Mga politikong sinusuportahan daw ng China kailangan ang masusing imbestigahan. Ayon naman sa Malacanang. Mga senator judge hindi napigilan ang babala ni Presiding Officer Cheese Escudero na iwasan ang paggamit ng manakasakit na mga salita sa impeachment trial. At Red Cross abay sumaklolo na sa San Lazaro Hospital sa pagtugon ng dumaraming kaso ng leptospirosis. San Beda College Alabang nagsuspindi po ng face-to-face classes dahil sa natanggap na unverified safety concern. Ano yan? Bomb threat ba yan? Ang detalye po ng balitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael Ismaygay, Hermana Rosie Sarangaya, Kuyang Larry Francisco,
alas 4:35. This time check is brought to you by ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Abangan this Saturday. Hi, this is Paolo Valenciano and you are watching Scene Zone. Confessions ng isang concert director. So yun, yung first concert ko was Jericho Rosario. May nasisirang ilaw, may nasisirang stage effects. Kumbaga ang nepo baby ng Super nepo baby. I'm trying to change the reputation. Yung sex bomb, even after 3 times namin pinakita, sabi ko, Ira, sure ka dito ha? Kasi parang end of my career to. Concert set list, sino yung top 3 artists na pangarap mo? Maybe Ken might not be too comfortable with, but because may blessing siya ni Pablo or ni Justin, cut! Ay, bawal. Cut! Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV.
Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwento. Oras sa Misa Wina. 4:43 ng hapon. Alamin mo natin ang latest malakay sa sitwasyon ni Senator Jinggoy. Flash Report. Flash Report! Senator Jinggoy Estrada nagkaroon daw ng complete meniscus tear sa kaliwang tuhod batay sa pagsusuri ng Cardinal Santos Medical Center. Anong ibig sabihin ng complete meniscus tear? Edniel Parosa, ha? Edniel, please come in. I-detalye mo yan, ipaliwanag mo yan. Edniel? Lakay at Wina, 9.5 out of 10. 9.5 out of 10 kung ilarawan ni Senator Jinggoy Estrada ang grabing sakit na nararamdaman matapos lumagatok ang kanyang kaliwang tuhod habang naghahanda sa loob ng piitan sa Quezon City. Ngayong araw na ito ng Miyerkules, alas 4:25 ng hapon, isinakay na pabalik sa Quezon City Jail itong mambabatas matapos ngang isugod dito sa may Cardinal Santos Medical Center sa lungsod ng San Juan. Batay sa panuri ng orthopedics expert si Dr. Fernando Siquia ay complete meniscus tear ang naging diagnosis o karamdaman nitong senador. Ibig sabihin, isang ligament lakay at Wina sa kaliwang tuhod ng mambabatas ang tuluyang napunit o napinsala. Hiwalay pa itong complete meniscus tear sa maugunitang ibang sakit pa ng senador sa kanyang kanan namang tuhod na unang lumutang noong siya'y sumuko o arestuhin ng Criminal Investigation and Detection Group. Sabi ni Dr. Siquia, maaring faktor sa naging meniscus tear ng senador ay ang kanya mismong timbang at ilan pang bahagi na ng kanyang lifestyle. Pakinggan natin ang eksperto. Wasn't anything serious, no? Pero yun nga lang, unfortunately, sa right he already knows that there's a problem. Sa left, he was hoping it wasn't serious, but yun nga, the MRI did show that there is a pain. Sir, saan possibly nag-develop yung meniscus tear?
So, ang kwento niya kasi when he was standing up, he heard a pop. Very loud pop. Parang may napunit. And that is very typical of a meniscal tear. Standing from a bent knee position and going up, that in itself can catch the meniscus at the back. Tapos pag naipit siya, nahahatak. Tapos napuputol. Sir, parang nabigla kapag tayo. No, kasi if you stand with your knee in a wrong position, yung foot twisted, and then you stand immediately, you can catch the meniscus sa loob, especially if you're heavy. And when that happens, sometimes swerte na the meniscus is only pulled out and comes back. Ayon kay Dr. Sikia, binigyan muna nila Lakay ng gamot at in-injectionan ng painkiller itong senador nang dalhin ulit pabalik o hihatid sa may Quezon City Jail. Nilagyan din muna nila ng knee support ang mambabatas pero inirekomendang sumailalim sa isang operasyon. Ganito rin ang lumalabas na rekomendasyon ng medical expert para sa sakit ng senador sa kanyang kanang tuhod. Magunitang sa Estrada ay pinayagan sana ng Sandigang Bayan 5th Division na lumabas ng piitan ngayong araw para sa nakatakda naman talagang medical procedure o x-ray sa iniimda niyang osteoarthritis. Dahil sa emergency situation ay imbes na alas 2 ng hapon ay napaaga itong pagatid sa kanya dito sa may paggamutan. Sa mga oras na ito ay on the way na ulit pabalik sa kanyang piitan sa Quezon City Jail si Senador Jigo Estrada, pero paglilinaw ni Dr. Sikia Lakay at Uina ay oras na magdesisyon ang kanilang kliyente o kanilang pasyente na sundin ang kanilang rekomendasyon na magpa-opera ng tuluyan ay kanila itong sususugan sa Sandigang Bayan. Ako si Edniel Parrosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Edniel, bakit binalik ka agad sa kulungan? Hindi man lang pinagpahinga doon sa ospital? Oo nga, Lakay, ang ginawa lang nila painkiller tsaka injection at knee support. Dahil sa gayon ay maibsan yung sakit na nararamdaman ng senador. Tinanong natin mismo si Dr. Sikia kung nakipag-ugnayan sila bilang medical team dito sa may Sandigang Bayan, pero inamin niya Lakay sa ating pagtatanong na hindi pa nila batid kung paano ang magiging takbo ng proseso kaugnay nga nitong magiging disposisyon ng senador dahil sila ay private hospital. Kung malala mo, kapag ang isang akusado ay may nililitis sa kaso sa Sandigang Bayan, Lakay, ang korte ang nagdedesisyon kung saan siya ilalagak. Ibig sabihin, wala pang commitment sa mga oras na ito o pagkonsidera doon sa commitment kung mababago ito. Pero ang sabi ni Dr. Sikia, kapag nagdesisyon yung kanilang kliyente o kanilang pasyente na si Senador Estrada na magpa-opera, ay kanila itong suportahan at malalaman pa lamang natin kung ano may next move o communication nila patungo sa Sandigang Bayan, Lakay. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Edniel. Mula rito sa lungsod ng San Juan, ako si Edniel Parrosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mahaba na siya ng balbas sa kasi bigote, ha? Ayan. May gagawin pelikula si Senator Jinggoy. So this is Christmas. Bago ang ilang pang mga report, sandali lamang let Narciso standby, Raymond at Paas, Tina Nolasco. Standby Giselle Ricafort man ang Milky Rigunan. Mamigay muna tayo ng Aguinaldo Miss Wina. Pero ilang days muna before Christmas. 122 days na lang Lakay, Christmas na. Inaatras mo yata, akala ko 120 na lang, ha? 120. Sabi ng Google Lakay, 122 daw. 122 ba? Ayan. At dahil tayo ay patuloy na namigay ng Aguinaldo kay hindi pa Pasko, tawagin na natin si Kring Kring para sa ating panalo promo. Take it away. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang Kring Kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring Kring Panalo Malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Sino ang natawagan ni Kring Kring Miss Wina? Magandang hapon po, Ate Chari Makabani mula sa Quezon City. Ayan, Ate Chari, magandang hapon. Ayan, Ate Chari, simple lamang ang tanong ni Miss Wina. At pagka nasagot mo ang kanyang tanong, bibigyan po namin ka ng limpak-limpak na Aguinaldo. Anong tanong mo, Miss Wina? Ate Chari, hindi ko na pahihirapan para sa'yo, ha? Ano ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas na inyong pinakikinggan?
DZRH po. Ayun. Ang galing-galing mo talaga, Ate Chari Makabani. Panalo po kayo ng premyo. Wala po ano man. Pinagdasal ko po talaga. Talaga, ate. Tinutulong ko po sa kapatid ko po kasi kaka-opera lang po niya. Ala, sana dagdag mo nga ng doble mo ay yung bigay mo kay Ate Chari Don Carlos Pobre. Ayun pala si Don Carlos Pobre, ha? Don, dagdagan mo yung doble mo yung premium mo kay Ate Chari, ha? Ayan. Samantala. Salamat po, sir. God bless po sa inyo. Wala pong anuman, ate. Para gumaling po. Sino may sakit? Yung kapatid niya, Lakay. Para gumaling ka agad yung kapatid po ninyo. Samantala sa ating mga reports, ulat na may mga politikong sinusuporta ng China. Kailangan ng masinsinang investigasyon ayon sa Malacanang. Abay, sino ang mga ito? Arrest number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, Wina, dapat lamang umanong magkaroon ng malalimang investigasyon kung totoong mayroong mga politiko na sinusuportahan ng China para mapalakas ang operasyon at interes ng Beijing sa West Philippine Sea. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, matagal ng isyong ito at sa katunayan ay dati pang lumutang ang tungkol sa mga Chinese-linked social media network na nagsusulong ng anti-Philippine pro-Duterte content. Sabi ni Castro, maaaring may hawak na report si Defense Secretary Gibo Teodoro, kaya nasabi nitong mayroon silang mga pinaghihinalaang elected officials na umano'y tumatanggap ng financial support sa China. Pero naniniwala ang Palace official na dapat munang maisailalim sa mga investigasyon bago isiwalat ang partikular na pangalan ng mga opisyal. Nagpaalala naman si Castro sa mga politiko at sa lahat ng Pilipino na dapat nagkakaisa ang tindig pagdating sa usapin ng West Philippine Sea at pagsusulong ng interes ng bansa at ng taong bayan. Pakinggan natin si Jose Castro. Hindi po dapat na magpagamit sa ibang bansa para lang manatili sa pwesto. Mahirap po na ang maging leader natin ay hawak ng ibang bansa dahil ibang naratibo at ibang interes ang palalawigin ng mga politiko na hawak ng ibang bansa. Press Officer Claire Castro. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH14 Leth Narciso. Samantala sa Senado naman, mga Senator Judge hindi napigilan ng babala ni Presiding Officer Cheese Escudero na iwasan ang paggamit ng mga nakakasakit na mga salita sa impeachment trial. Ang buong detalye sa report ni RH28 Raymond Dadpaas. Raymond? Mayroon hindi nagpapigil ang mga senador o mga senator judges sa paggamit ng mga itinuturing na masasakit na salita sa impeachment trial. Ito matapos tawagin ni Senator Panfilo Ting Lacson na stupid ang physical and financial plan ng Office of the Vice President sa paggamit ng confidential fund. Sa ipinakitang kopya ni Lacson, pare-pareho ang laman kung saan gagamitin ang pondo sa loob ng 4 na magkakasunod na quarter mula 2022 hanggang 2023. Sabi ng senador ay matalinong testigo si Assistant Secretary Lemuel Ortonio ng Office of the Vice President ay dapat nakita ito at kahit man lang binago ang laman nito. Ni Lacson, insulto sa common sense ang report ng Office of the Vice President. Narito si Senator Ping Lacson. Again, ulitin ko, tingin ko sa inyo matalinong tao, matalinong witness. Anong tingin nyo rito? Kung i-describe nyo in one word. Sir, I cannot... ako na mag-describe. I think it's stupid. Sana man lang, pinago-bago niya ng konti. Sumunod ay si Senador Rafi Tulfo na hindi makumbinsi sa mga sagot ni ASEC Lemuel Ortonio sa mga tanong hinggil sa mga dokumentong may kinalaman sa confidential fund. Sabi ni Tulfo, sayang ang talino at pinag-aralan ni Ortonio dahil nagtatanga-tangahan lang ito kahit alam niyang may problema sa mga dokumentong isinumiti sa kanya, gaya ng mga pangalan ni Napiatos, Pusa, Pagong at iba pa. Umalma dito si Ortonio at iginit na ginawa lang niya ang kanyang trabaho. Narito naman si Senador Rafi Tulfo. It really defies logic. Sayang po yung pagkatalino mo rito. Nasira po yung pagiging isang matalino mong tao. Nakakahiya po dun sa mga eskwelahan na kung saan ka nag-aral at nag-graduate.
because ngayon, pinakita mo na nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan. Salamat po sir. Pasensya na sir. Your Honor, with all due respect, Your Honor, I personally take offense of that comment, sir. Sa naunang testimonya ni kinumpirma ito na ipinagkatiwala ni Vice President Sara Duterte kay Colonel Raymond Lachica ang buong 500 million pesos na confidential fund ng OVP kahit na hindi siya empleyado ng kanilang opisina. Ang pagpapatuloy ng impeachment trial ay sa araw ng Martes pero alas 10 pa rin ito ng umaga. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond dahil mainit ang mga pagtatanong dyan sa impeachment trial. Babati na lang muna kami na happy birthday. Happy birthday muna sa ating President, Mr. June Nicdaw. Ayan, ang aming President sa Manila Broadcasting Company at Chairman ng Kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Thank you sir sa pakain. Tanghalian, bumaha ang lechon. Ha? At pasalamatan din natin itong si birthday boy, si Kuyang Franklin Lim, ang presidente ng Toyota Quezon Avenue. Aba, binabati ng mga taga Toyota Valenzuela sina Kuyang Alex Flores at mga brethren sa Batasan Masonic Lodge. Abay, yung blowout ni Kuyang Franklin Lim, Kuyang Alex Flores, nakarating din dito sa DZRH. Talaga busog naman. Busog na kayang news center kanina. Ayan, parang dinaanan ng bagyo, ha? Sa sarap. Ayan, happy birthday, Kuyang Franklin Lim ng Toyota Quezon Avenue at Governor Ito Inares ng Rizal, former governor. Happy birthday! Samantala, Vice President Sara Duterte Carpio dapat mag-behave din at sumunod sa sub judice rule. Sino may sabi niyan? Aris number 12, manang Milky Rigunan Piscamin. Milky. Lakay at Wina, bukod sa prosecution, depensa at senator judges sa din ng sub judice rule, si Vice President Sara Duterte. Ang kay House Trial spokesman Zia Alonto Adyong, dapat mag-behave din ang vice-presidente at mag-ingat sa mga binibitawang statement. Inalimbawa ni Adyong ilang minuto matapos ilabas kanina ni Presiding Officer Senator Judge Chis Escudero tungkol sa mga patakaran sa proseso ng paglilitis, naglabas ng statement si VP Sara. Sa statement ng vice-presidente, hinamon nito ang prosecution. Napatunay ng na kanya umanong impeachable offenses, maglabas ng mga ebidensya at pinalagan ang mga name-calling gaya ng pagtukoy at pagtawag sa kanya na mastermind sa kanyang kwestyong misuse ng kanyang confidential fund. Narito si House Trial spokesman Zia Alonto Adyong. So, describing it as a drama, as a, is also in a way an attack on the integrity of the court. So, I think consistent lang ang ating Vice President that she being a lawyer herself, may very well know, I presume, she is very well conscious about the sub judice rule. Even without this trial of hers being conducted in the Senate, she already familiar with the principle of sub judice rule. So, having known that, being a lawyer, still, she came out with these statements. No, I think consistent lang siya. Na wala talaga siyang, para sa akin, na fina-follow na rules. Wala siyang nirerespeto na proceedings. Samantala, sinabi ni Adyong, pag-uusapan pa ng prosecution team ang inilabas na Rule 18 ng Impeachment Court. Naniniwara rin si Adyong na dapat patuloy pa rin ang pagpapaliwanag sa publiko sa mga nangyayari sa impeachment trial para maiwasan ng fake news at maunawaan ng publiko ang takbo ng paglilitis. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat manang Milky Rigunan at sa kaugnay na balita, kinwestiyon naman ni Senator Judge Robin Padilla ang pagtatanong ng prosecution sa paggamit ng alias sa mga acknowledgement receipts kaugnay ng mga confidential funds. Sa
impeachment trial, iginit ni Padilla na kahit ang mga bayani noon ay gumagamit din ng alias. Depensa naman ng Counsel for the Prosecution, panahon noon ng digmaan. At maaari pa rin namang gumamit ng alias sa mga dokumento pero dapat ay nakalakip din ang kanilang tunay na pangalan. Binigyan din pa ni Senator Padilla na ginagamit ang alias para sa mga confidential movement. At kahit si dating Senador Ninoy Aquino Jr. ay gumamit din noon ng alias na Marshall Bonifacio. Narito si Senator Judge Robin Padilla. Senator Robin Hood, take it away. Wasn't anything serious, no? Hindi naman yan. Hindi yan, ayan. Ala na. If I may, Your Honor, just address your question earlier. With all due respect, Your Honor, the prosecution respectfully submits that whether the use of alias is allowed or not and whether it's necessary or not, to us, that is a non-issue because that was never raised. Hindi po by pwedeng the... maging non-issue sapagkat ito po ang ipinalalabas ng prosecution. If I may, na Your may Honor, mga pangalan, na mga katawa-tawang pangalan. Mas nakakatawa po itong mga pangalan ng mga nangyari nung araw. with all due At isa respect, pa Your po, Honor, isa na lang if po. Kasi isa na lang po. Kindly wind up. Ito na lang po. Kilala niyo po ba kung sino si Marshall Bonifacio? to be candid, Your Honor, Oh. I'm not Sino po? familiar. Si Benigno I'm sorry, Aquino Your Honor. Jr. Si Ninoy. Siya mismo may alias. Maraming salamat po. Isa ni Robin Hood si Attorney Attorney Maya Divina Gracia. Report mula kay Tina. Philippine Red Cross sumaklolo na sa San Lazaro Hospital sa pagtugon sa dumaraming kaso ng leptospirosis. Ang buong detalye sa report ni Rich 9 Tina Nolasco. Tina? Winalakay nagpadala ng 22 karagdagang puwersa ang Philippine Red Cross sa San Lazaro Hospital ngayong araw. Ito'y para makatulong sa pagtugon sa dami ng mga pasyente sa nasabing ospital. Partikular na ang mga tinamaan ng leptospirosis. Nasunod na rin ang request ng ospital para sa dagdag pasa. Kabilang sa mga ipinadala ng PRC ngayong araw ang 7 registered nurse, 13 senior nursing student at 2 support volunteers na pawang may mga karanasan sa nursing at hemodialysis. Aalalay din ang mga ito sa pagkuha at pagmonitor ng vital signs ng mga pasyente. Gayon din sa kailangang laboratory test. Una nang sinabi ni Dr. David Suplico, Medical Chief ng San Lazaro, na umabot na sa 8 ang nasawi habang 144 naman ang naka-admit sa nasabing ospital dahil sa leptospirosis. Ito si Manila Girl RH19 na Nolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tina. Samantala, unverified safety concern na natanggap ng San Beda College Alabang, sinisilip na ng Muntinlupa Police. Ano itong safety concern na ito, Giselle? Giselle, please come in. Giselle. Samantala, itinuturing... Ayan, take it away. Lakay sinisilip na ng Muntinlupa Police Station yung natanggap na unverified security concern ng San Beda College Alabang. Sa ngayon wala pa raw direkta o beripikadong komunikasyon na nagpapatunay na talagang ginawa o may intensyong gawin yung sinasabing banta. Nagkasana yung parehong pulisya at pamunuan ng eskwelahan ng precautionary measure para matiyak yung seguridad sa campus habang nagpapatuloy yung verification. Pinapayuhan yung publiko na huwag magpakalat ng hindi pa kumpirmado na impormasyon para hindi magdulot ng takot o kalituhan. Una nang sinuspinde yung face-to-face classes sa paaralan. Ngayong araw yan matapos nang magkatanggap kagabi ng unverified safety concern na hindi na tinukoy o idinetali pa kung ano o kung anong klase yan. Ayon sa Office of Director, lipat muna sa synchronous online o remote learning yung klase sa lahat ng antas mula basic education hanggang tertiary at graduate education. Sarado kanina yung buong campus sa lahat ng estudyante at unauthorized personnel para bigyang daan yung routine sweeps ng mga otoridad doon. Pero sa panibagong abiso na kalalabas lamang ngayon, balik na raw yung on-campus operation bukas sa lahat ng antas mula sa basic education. Ang sabi ng pamunuan sa masusing
facility inspection at verification protocol na ginawa ng mga otoridad ngayong buong araw. Deklarado na ligtas at clear na yung paaralan para sa pagbabalik ng mga mag-aaral at kaguruan bukas. Ito si Giselle Report para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, itinuturing ng pinakamalaking global operator ang Pilipinas ng S-70I Black Hawk helicopters. Ito ang ibinida ni Philippine Air Force Commanding General Lieutenant General Arthur Cordura matapos tanggapin ng hukbo ang 7 brand new unit na gawa ng Polish company na PZL Mielec. 32 sa 47 itong choppers ang binili sa Horizon 2 ng AFP Modernization Program at tuluyan ng nakumpleto ngayong Miyerkules, August 26. Sa panayam sa Villamor Air Base, sinabi ni 205th Tactical Helicopter Wing Commander Brigadier General Gilberto Esteban Jr. na swak ito para sa demand ng isang arkipelago. Pakinggan po natin si 205th Tactical Helicopter Wing Commander Brigadier General Gilberto Esteban Jr. With this number of Black Hawk helicopters, we can already deploy an element on each region that we'll have so that it can respond immediately the need arises. And fortunately, capability-wise, we are still trying to enhance more on all its capacity so that it could respond well to any emergencies that will befall our nation. Sa kapasidad na 16 hanggang 20 na katao at 4-blade rotor system, kaya ng Black Hawk and ang multi-role operations, pang-humanitarian assistance, disaster response, medical evacuation, personal transport at iba pang kritikal na misyon. Nakatakda pong ikalat ang bagong Black Hawk sa lahat ng Tactical Operations Group sa buong bansa kasama na sa Palawan, katapat ng West Philippine Sea. The road is long. Binabati mo natin si Kuya Joji Bulawin, Noble Doming de Asis at Kendra Mendez ng Empire East. At ayon sa ating business correspondent Mr. Michael Ismaygay, ang dollar na tinatago Miss Wina, ang halaga ngayon 61 pesos and 65 centavos per dollar. 61.65. At yan ang kaban natin palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Sa pangalan po ni Miss Thea Petro Corpuz, ito naman si Vino Pearl Hesoro. Mga balansyadong balita susunod na. Boss Horsiful, Roland Paulino, Henry Uri at Miss Kay, Karen Oyong. Oras alas 5:08. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Wow, ang saya. Isang barangay